1986, milyon-milyong Pilipino ang nagtipon sa EDSA, hindi para sa gera, kundi para sa panalangin, katapangan at pagkakaisa. Humarap ang mga tao sa tangke ng sundalo, dala lang ang bulaklak, paninindigan laban sa isang diktador. Sa loob ng 4 na araw, bumagsak ang rehimeng Marcos at muling isinilang ang demokrasya sa Pilipinas. Pero alam mo bang sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi lang yan ang huling EDSA People Power? Isang dekada mahigit ang nakalipas, may panibagong EDSA People Power. Muli napuno ng mga Pilipino ang kalsada ng EDSA. Dala ang panawagang, ERAP, resign! Naulit ang kasaysayan. Panibagong laban ng mga Pilipino kontra sa isang lider ng bansa. Bakit nga ba kailangan paulit ng isa pang EDSA? Ano ang matinding pangyayari na muling nagpasiklab sa napakaraming Pilipino na magtipon sa EDSA para manawagang muli sa isang pangulo na bumaba sa kanyang pwesto? Tara, pag-usapan natin yan. Ang EDSA People Power Revolution ay mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nagsilbing simbolo ng pagkakaisa at kapangyarihan ng mamamayan. Sa tulong ng simbahan at ng mga nagkaisa at nag-alyansang puwersa ng militar, natapos ang diktatorial na pamumuno ni Ferdinand Marcos nang siya ay mapilitang lisanin ang bansa. Noong Pebrero 25, 1986, umupo si Corazon Cory Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas, isang makasaysayang tagumpay ng mapayapang revolusyon at ng demokrasya. Pero hindi doon nagtapos ang lahat noong 1986. Ang EDSA ay nanatiling simbolo ng tinig ng bayan, laging handang muling magbukas sa panawagan ng mga tao para sa pagbabago. Ang panunungkulan ni Corazon Aquino mula 1986 hanggang 1992 ay nagpatibay ng demokrasya sa Pilipinas matapos ang diktadorya at nagsimula ng mga reforma sa ekonomiya, bagaman dumaan sa mga hamon tulad ng coup attempts at kahirapan. Sumunod si Fidel V. Ramos noong 1992 na nagpatuloy sa pag-unlad ng ekonomiya at nagpabuti ng infrastruktura na nagbigay ng mas matatag na pundasyon para sa bansa. Hanggang sa noong 1998, si Joseph Ejercito Estrada ang sumunod na Pangulo. Nahalal si Estrada dahil sa kanyang malawak na popularidad bilang artista at sa kanyang matinding panawagan para sa kapakanan ng mga mahihirap na Pilipino na naging pundasyon ng kanyang platapormang naglalayong labanan ang kahirapan at korupsyon. Sa kanyang salita, ERAP para sa mahirap. Sa mga unang taon ni Estrada bilang presidente mula 1998 hanggang 2001, hinarap ng Pilipinas sa mga hamon tulad ng epekto ng Asian financial crisis at problema sa agrikultura na nagpabagal sa paglago ng ekonomiya na bumaba sa negative 0.6% noong 1998. Nagsimula namang bumawi sa 3.4% noong 1999 at 4.4% noong 2000. Ipinatupad rin ni Estrada ang mga programa laban sa kahirapan at nagdeklara ng all-out war laban sa Moro Islamic Liberation Front o MILF, ang grupong Moro na lumalaban para sa sariling pamamahala sa Mindanao na nagresulta sa pagkabawi ng mga pangunahing kampo nito tulad ng Camp Abu Bakar. Pero taong 2000, isang revelasyon ang gumulat sa lahat ng ilantad ni Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na siya ay regular na nagbigay kay Pangulong Joseph Estrada ng 400 milyong piso mula sa kinikita sa iligal na huweteng. Nilantad niya ito matapos magkaroon ng hidwaan at alitan si Singson kay Estrada tungkol sa mga usaping negosyo at politika. Ipinahayag rin ni Singson na may mga pondo ring inilaan para sa mga proyektong pang-agrikultura sa lalawigan ni ERAP na ginamit umano sa personal nitong kapakanan at ng kanyang pamilya. Ang mga aligasyong ito ang nagpasiklab ng investigasyon at impeachment proceedings laban kay Estrada dahil sa korupsyon at katiwalian na naging simula ng mas malawakan pang kontrobersya. Sa pagkakalantad ng huweteng skandal noong 2000, naging matindi ang galit ng publiko at lumawak ang usapin tungkol sa mga paratang ng katiwalian laban kay Pangulong Estrada. November 13, 2000, ipinadala ng Kongreso sa Senado ang mga article ng impeachment kontra sa presidente, kasama sa mga isinampa ang reklamo ng pagnanakaw, katiwalian, panunuhol at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Opisyal na nagsimula ang hearing sa Senado noong December 7, 2000.
kung saan ang 21 senador ay nanumpa bilang mga tagahatol sa ilalim ng pangangasiwa ni Chief Justice Hilario Davide Jr. Habang isinasagawa ang impeachment trial laban kay Estrada, isang tensyon ang mas bumulabog sa buong bansa. May lumitaw na bagong bala laban sa Pangulo, ang misteryosong second envelope. Isang selyadong sobre na pinaniniwala ang may mabibigat na ebidensya, mga dokumento na mag-uugnay kay Estrada sa mga secret bank account, kung saan umano itinago ang milyon-milyong piso mula sa suhol at katiwalian. Sa mga investigasyon, isang alias din ang lumitaw, Jose Velarde, na walang iba umano kundi ang mismong Pangulo. January 16, 2001, ang araw ng katotohanan o pagtatakip. Ito ang araw na kailangang gumawa ng isang matinding desisyon ang mga senador kung bubuksan ba o hindi ang second envelope. Kung tutuusin, hindi na kailangang pag-isipan pa. Ang sobre ang siyang maglalantad kung talagang may ginawa si Estrada. Pero para sa iba, ang pagbubukas nito ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan, lalo na sa gitna ng maselang impeachment trial na maaaring makaapekto sa katatagan ng bansa at politika. Nagpatuloy ang botohan at dito lumitaw kung sino ang handang harapin ang katotohanan at sino naman ang pipili ng katahimikan. 11 senators ang nagsabing huwag buksan at 10 lang ang pabor na ilantad ang laman ng sobre. At dahil sa desisyon na ito, sumabog ang galit at pagkadismaya ng milyon-milyong Pilipino na nanonood sa telebisyon at nag-aabang sa labas ng Senado. Isa-isang nagbitiw ang mga prosecutors bilang protesta. Kasunod nila ang ilang miyembro ng gabinete at mga opisyal ng gobyerno. Unti-unti nilang iniwan si ERAP. Pati si Vice President Gloria Macapagal Arroyo na dati ay bahagi ng administrasyon ni Estrada ay umatras at sumali sa oposisyon at tinanggap ang posisyon bilang constitutional successor. Mula sa pag-aalboroto, sumabog na ngayon sa galit ang buong bayan. Hindi na lang pagkairita, kundi mas lumalakas na sigaw ng pagkadismaya at paghahangad ng hustisya. Mula January 17th, muling napuno ang EDSA, mga kabataan, ordinaryong mamamayan, manggagawa, miyembro ng simbahan, mga grupo ng reforma, mga politikong nasa oposisyon, abogado at mga aktivista. Muling umingay ang EDSA. Sa kalsada, nagtipon ang libu-libong tao. May hawak na placard na may nakasulat na "Resign, ERAP! Tama na! Sobra na!" at "Hustisya para sa bayan!" Ang ilan ay may rosaryo, ang iba ay may kandila, sabay ang dasal ng Our Father na humahalo sa sigawan ng galit ng sambayanan, pati na rin ang sigaw ng pag-asa. Habang lumalalim ang gabi, lalo pang dumadami ang mga tao. Ramdam ang init ng tapang, ang puwersa ng pagkakaisa. Sa bawat sigaw, bawat panalangin, muling nag-aalab ang panawagan. EDSA! 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 At dito na muling isinilang ang bagong revolusyon. Ito na ang EDSA 2. Dumami pa ang mga nakilahok araw-araw na umabot sa mahigit 1 milyon. January 19, 2001, ang mga sundalo at pulis na dati ay tapat kay Pangulong Estrada ay kinansila ang kanilang suporta at pumanig sa mga nagpoprotesta sa EDSA. Pinangunahan ni Armed Forces Chief of Staff General Angelo T. Reyes ang pagtindig ng mga mataas na opisyal ng militar. Sa loob lamang ng isang araw, ang mga tangke, sundalo at pulis na dati ay nagbabantay sa Malacanang ay naging kalaban na ni Estrada. Kasabay nito, isa-isang nagbitiw ang mga miyembro ng gabinete ni Estrada. Tinangkapan ni Estrada na humingi ng snap election upang maibalik ang kanyang kredibilidad, pero nawalan na siya ng suporta at momentum sa gitna ng lumalalang krisis. January 20th, 2001, sa ilalim ng matitinding sigaw ng pagbabago mula sa mga nagtipon-tipong masa sa EDSA, pati na rin ang pag-alis ng suporta ng militar at oposisyon, lumabas si Chief Justice Hilario Davide Jr. na may pahayag, hindi na kayang pamahalaan ni Estrada ang bansa. Kaya naman, sa gitna ng daan-daang libong tao na nagtitipon sa EDSA Shrine, nanumpa bilang bagong Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo. Sa parehong araw, unti-unting umalis si Estrada sa Malacanang, hindi isang formal na pagbibitiw, kundi parang isang pag-uurong na siyang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at simula muli ng isang bagong panahon para sa Pilipinas. Sa mga sumunod na buwan bilang bagong Pangulo, itinulak ni Arroyo ang pagbangon ng ekonomiya,
pagpapanumbalik ng tiwala ng mamamayan at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Si Estrada naharap sa mga kasong korupsyon pero hindi pa natatapos dyan ang kwento. Mula April 25, 2001, libu-libong taga-suporta ni ERAP ang nagtipon sa EDSA Shrine, galit, sumisigaw ng hustisya at humihiling ng kanyang pagbabalik. Ang kilusang ito na tinawag na EDSA 3 ay mabilis na kumalat pero nauwi sa wala ng pigilan ng mga pulis at sundalo noong May 1, 2001. Matapos noon, tuluyang humina ang impluwensya ni Estrada at si Arroyo na ang naging simbolo ng bagong kapangyarihan. Pero sa mga sumunod na taon, naharap din ang kanyang administrasyon sa mga aligasyon ng katiwalian, krisis sa ekonomiya at mga pagtutol mula sa iba't ibang sektor. Matapos mapatalsik sa pwesto noong 2001, humarap si Estrada sa Sandigan Bayan para sa mga kasong plunder at perjury at nakulong mula May 2001. Noong September 12, 2007, napatunayan siyang guilty sa plunder at hinatulang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong habang naabsuelto naman siya sa perjury. Pero makalipas lamang ang ilang linggo matapos ang hatol, October 25, 2007, binigyan siya ni Pangulong Gloria ng executive clemency o pardon. Dahil dito, nakalaya si Estrada at naibalik ang marami sa kanyang civil at political rights pagkalipas ng halos 7 taon lamang. Bagamat nanatili ang ilang kautusan ng korte hinggil sa mga ari-arian niya na konektado sa kaso. Ang EDSA 2 ay nagpapatunay na ang mapayapang revolusyon ay hindi kailangang may dahas para magpatalsik ng pinuno. Pero ipinakita rin nito na ang tunay na pagbabago ay hindi natatapos sa lansangan. Hanggat hindi nagbabago ang sistema, paulit-ulit lang ang laban, kahit gaano kapayapa ang revolusyon. Dahil ang revolusyon ay hindi lang nagtatapos sa pagtanggal ng mga tiwaling pinuno, kundi sa tanong, sino ang ipapalit natin? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.